Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epifanio Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinakatakutan, komentarista na nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epifanio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epifanio Labrador! Magandang araw Pilipinas. Muli nandito na naman po inyong lingkod, Epifanio Labrador, sa ating programa Civilian Anti-Crime Group, Epifanio Labrador. Bago ang lahat, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga kapatid na patuloy po na nakaantabay at sumusubaybay dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group sa abroad. Maraming salamat po sa inyong lahat, maging sa ating mga bago mga subscribers na nakakasama po natin ngayon sa mga tinatalakay natin dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epifanio Labrador. Ang oras po natin ngayon ay alas 11:30 ng umaga, September 29 ng taong 2023. Kakalimutan ko palang batiin ang ating kapatid, ang ating ginagalang, ang ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dumdum. Sa araw po ito, pag-uusapan natin mga minamahal ko mga kababayan itong naging usapin dyan sa Senado tungkol nga dito sa Socorro sa Surigao del Norte, kung saan ay humarap na po ang leader ng sinasabing Bayanihan Services. Noong September 28, sinimula ng Senado ang pagsisiyasat umano sa kulto sa Surigao del Norte. Sa mga nakapanood po ng Senate hearing, ang pinuno na umano'y kulto, ang Socorro Bayanihan Services, at 3 miyembro nito ay binanggit at nabasahan yata ito ng contempt sa Senado, ng magkasanib ng panel sa Senado na nag-imbestiga sa kanilang umano'y illegal na gawain dyan sa sinasabing lugar sa Socorro, o dyan sa Kapihan. Nakuha nila ang galit ng mga senator dahil sa iwas sa mga tanong tungkol sa pilitang aasawa ng mga kabataan doon at iba pang mga paratang ng pang-aabuso. Sa mga hindi po nakapanood sa usaping ito sa Senado, sinimulan na nitong kailan bang araw yan? Hindi ako nagkakamali. Parang Huwebes. Sinimulan noong Huwebes ang investigasyon sa umano'y reliyosong kulto sa Surigao del Norte.
na iniulat na isinailalim ang mga miyembro nito sa karahasan sexual, sa pilitang kasal at sa pilitang paggawa. Abay, puro sa pilitan na. Ang pagsisiyasat ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, joint with the Committee Women, Children, Family Relations and Gender Equality ay bunsod ng privilege speech ni Senator Risa Ontiveros at dalawang magkahiwalay na resolusyon na mayroon sila ni si Senator Roldan Bato de la Rosa. Ronaldo pala. Hindi ako nagkakamali. Senator Rolando de la Rosa. Bato. Kasi may bato pa. Si Ontiveros ang namuno sa Committee on Women habang si de la Rosa naman ang namumuno sa Public Order Panel. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Ontiveros na napaulat na kulto na tinatawag na Socorro Bayanihan Services INC o SBSI ay isang people's organization na pinamunuan ng isang J. Renz. Ano nito? Itong alias niya ay tinatawag na Senior Aguila o alias Aguila. Ayon kay Ontiveros, mayroong 3,516 miyembro ang SBSI. Kabilang ang 1,587 na mga bata o mga kabataan. Ito ay nakabase sa isang bundok na kilala bilang Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Samantala, partikular na idiniin ni Ontiveros na sa kanyang resolusyon ang pangangailangang tignan ang mga aligasyon ng sistematikong paggagahasa, sexual na pang-aabuso sa pilitang kasal at iba pang aktibidad na malakulto sa mga miyembro ng SBSI. Layunin naman ng resolusyon ni De La Rosa na imbestigahan ang umano'y operasyon ng Shabu Laboratory at napaulat na presensya ng isang armadong grupo sa Sitio Kapihan na tinaguriang Agila. Ang isang mabilis na pagtingin sa maikling pagdinig ay nagpapakita na ang magkasanib na mga panel ay naglalayong talakayin ang mga sumusunod. Katulad po ng kasaysayan ng Socorro Bayanihan Services. Ang mga potensyal na legal na paglabag ng Socorro Bayanihan Services. Mga hakbang na ginawa ng mga otoridad upang matugunan ang issue. Mga potensyal na kaso laban sa Socorro Bayanihan Services. At sa pamunuan na posibleng maling paggamit ng 4-piece cash benefits. Kasi balita nga ho, ayon nga ho sa natin lumalabas at ito ay mapapanood din naman natin sa social media na ginagamit ng grupong ito, ang leader ng grupong ito o pinagkakakitaan ng grupong ito yung 4-piece ng mga member nila. Alam niyo mga kababayan, kung ako po ang inyong tatanungin, hindi naman sa kung ano man. Dapat po mag-ingat tayo sa pagpasok o pagsama sa mga reliyon ng na nagpapakilalang sila ay tunay o kahit pa isang organisasyon na nagsasabi na o isang samahan na nagsasabi na maganda o mabuti sila. Dahil sa nakikita ko po at sa aking naobserbahan lang, talagang laganap na po ang panloloko ng ibang reliyon o grupo, mga grupo, organisasyon dito sa ating bansa
Kaya kailangan po ng iba yung pagsusuri at pag-iingat nang sa gayon, hindi po tayo maligaw o masama sa mga maling samahan o reliyon o grupo. Kung sa bagay, yung mga nangyayaring ito, mga paglipana ng mga reliyon at grupong mapagpanggap ay naisulat na sa aklat ng Biblia na maglilitawan talaga dito sa mundo. Para mga para mangakit at para iligaw ang mga tao dito sa mundo. Katulad na lamang nung doon sa California, kung maalala, para po mas lubos natin maintindihan, may nakita ho akong isang video, no. Ito po'y tungkol dun sa isang kulto na kung saan grabe ho tong kulto na to. Wala ho itong pinagkaiba at tinitignan ko ho halos magkapareho ho ang postura, pareho ang pamamaraan nitong tinatawag na Senyor Aguila. Hindi lang pala ito yung nagpapakilalang sugo ng Diyos. Hindi lang ito yung nagpapakilalang sila ay santo o Panginoon o Kristo. Panoorin ho natin mga kababay para po higit na maintindihan ninyo. Para mapatunayan natin na dapat ho, mag-ingat ho tayo dahil naglilipana na po sa mundo. Katulad ni Kibuloy. Di ba? O katulad nung si Eclio. Sino pa ba yung mga dyan? Marami ho maging dito sa Pilipinas, marami tayo dito. Eto, panoorin natin para lubos na maunawaan natin o maintindihan ho natin itong sinasabi ko ho na kulto na dapat to maiwasan nyo to dahil pag hindi, nako, masasama ho kayo dito nang hindi nyo namamalayan. 5 pinaka nakakakilabot na religious cults sa buong mundo. Children of God. Ang Children of God na ngayon ay tinawag ng The Family International ay isang religious movement na nagsimula pa noong 1968 sa California. Ang orihinal na pangalan ng movement na ito ay Teens for Christ hanggang sa naging mas tanyag sa tawag na Children of God. Muli itong binago at tinawag na The Family of Love hanggang sa naging The Family International. Ang Family International ay pinalaganap ang mensahe tungkol sa kaligtasan, apocalypse, spiritual revolution and happiness at distress sa outside world. Tinatawag nila itong The System. Taong 1976, sinimulan nila ang flirty fishing. Isa itong paraan ng kanilang ebanghelismo na kung saan makikipagtalik sila para ipakita ang pagmamahal at awa ng Panginoon. At para na rin makapangkumbinsi pa sila ng marami. Nagresulta ito ng napakaraming kontrobersiya. Ang kanilang founder at leader na si David Berg na binansagang Moses David ay kinikilala ang sarili bilang hari at the last end time prophet. Nakikipag-ugnayan siya sa kanyang mga miyembro sa pamamagitan ng Mo letters. Dito nakasulat ang kanyang mga turo at payong espiritual. Hanggang sa siya ay pumanaw noong 1994. Ang mga miyembro ay nagtatag ng mga communes na tinatawag nilang colonies sa iba't ibang syudad, namimigay ng mga pamphlets sa lansangan at humihikayat sa mga tao na mapabilang sa kanila. Noong 1972, ang Children of God ay kumalat at umabot na sa 130 communities sa buong mundo. Taong 1971, ang FreeCog Organization ay tinatag ng mga concerned parents at ng deprogrammer na si Ted Patrick upang makalaya ang kanilang mga anak sa pagkakaugnay sa Children of God. Shinrikyo, the Supreme Truth. Ang Shinrikyo ay isang Japanese doomsday cult na tinatag ni Shoko Asahara noong 1984. Nakilala ang grupong ito noong 1995 nang mangyari ang malagim na pag-atake sa subway ng Tokyo, ang sarin gas attack. Sila rin ang responsable sa isang mas maliit na sarin gas attack noong 1994. Hindi inako ng grupo ang pag-atake. Instead, iginiit ng kanilang leader na si Asahara sa publiko ang kanyang pagka-inosente. Ito ay sa pamamagitan ng radio broadcast sa binili niyang signal sa Russia papunta sa Japan. Itinuturing silang terrorist organization ng ilang bansa tulad ng Russia, Canada,
Kazakhstan at United States. Ayon sa Japan's Public Security Examination Commission, ang Aum Shinrikyo ay matuturing na napakamapanganib na relihiyon at inanunsyo noong January 2015 na sila ay under surveillance sa loob ng mahigit 3 taon. Sinasabi ng kanilang leader na layon niyang i-restore ang original Buddhism. Taong 1992 ay nagpublish siya ng isang foundational book at diniklara ang sarili bilang Kristo, nag-iisang fully enlightened master sa Japan at kordero ng Diyos. Ang kanya umanong katungkulan ay akuin ang kasalanan ng mundo. Kaya niyang ilipat ang spiritual energy patungo sa kanyang mga tagusunod at alisin ang kanilang mga kasalanan at masamang gawi. Nagbigay rin siya ng propesiya na magkakaroon ng World War III na pangungunahan ng United States. Nang sinalakay ang kanilang compound, natagpuan ang mga pampasabog, chemical weapons at Russian military helicopter. Meron ring mga nakaimbak na sarin gas na ang dami ay kayang makakitil ng buhay na aabot sa 4 milyon katao. Ku Klux Klan. Ang Ku Klux Klan o karaniwang tinatawag na KKK ay pangalan ng 3 magkaibang kilusan sa United States na nagsusulong ng extremist reactionary positions tulad ng white supremacy, white nationalism, anti-immigration at higit sa lahat anti-Semitism o diskriminasyon laban sa mga Hudyo. Historically, ang KKK ay gumagamit ng dahas, pisikal na pag-atake at pagkitil ng buhay sa sinumang grupo o individual ang kinakalaban nila. Ang unang kilusan ay nagsimulang lumaganap sa timog bahagi ng United States noong 1860s at nawala noong 1870s. Hinangad nitong pabagsakin ang Republican state government noong panahon ng Reconstruction era sa pamamagitan ng paggamit ng karahasan laban sa mga African American community leaders. Ang pangalawang grupo ay tinatag noong 1915. Sinimulan itong itatag ng mga local Protestant communities na kumukontra sa mga Katoliko at Hudyo. Ang pangalawang grupo na ito ay nagsusuot rin ng puting kasuotan na kagaya sa unang grupo, pagsagawa ng cross burning at mass parade para takutin ng ibang tao. Ang pangatlo at kasalukuyang manifestation ng KKK ay lumitaw matapos ang 1950 bilang isang localized at isolated group. Nakatutok sila sa paglaban ng civil rights movement. Madalas silang gumawa ng karahasan at pagpaslang upang mapahinto ang mga aktivista. The Order of Solar Temple. Ang The Order of Solar Temple ay isang secret society na sinasabing nakabatay ang paniniwala sa Knights Templar. Sinimulan itong itatag ni Joseph DiMambro at Luc Juray noong 1984 sa Geneva, Switzerland. Ang mga layunin ng The Order of the Solar Temple ay ang pagtatag ng tamang paniniwala at kapangyarihan sa buong mundo, pagbibigay importansya sa spiritual kesa sa pansamantalang mga bagay, at pagtulong sa sangkatauhan upang maging handa para sa second coming ng Panginoon bilang Solar God King. Noong October 1994, isang sanggol ang kinitila ng buhay sa isang group center sa Morin Heights, Quebec. Ilang beses na sinaksak ang sanggol gamit ang matulis na kahoy. Pinaniniwala ang inutos ni DiMambro ang pagpaslang dahil sa kanyang paniniwala na ang sanggol ay isang antichrist na sinasabi sa Biblia. Naniniwala rin siyang isinilang ang antichrist para hadlangan ang kanyang espiritual na layunin. Makaraan ng ilang araw, sina DiMambro at ang kanyang 12 tagasunod ay nagsagawa ng ritual na Last Supper. Ilang araw pagkatapos noon, may mga lahatang pagpapatiwakal at patayan ang naganap sa village ng Chiri at Salvan sa kanlurang bahagi ng Switzerland. 15 sa inner circle members ay binawi ang sariling buhay gamit ang lason. 30 naman ang dahil sa tama ng mga bala o di naman kaya'y pinagtakipan ang kanilang mga ilong at bunganga para di makahinga. Karamihan sa mga biktima ay natagpuan sa isang secret underground chapel na may mga salamin at mga bagay na sumisimbolo sa Templar. Nakaayos sila ng pabilog, magkadikit ang mga paa, karamihan ay may mga nakabalot pang plastic bag sa mga ulo at makikitang ang bawat isa ay may tama ng baril. Isang mayor, journalist at civil servant ay kasama sa mga natagpuang wala ng buhay sa Switzerland. May ilang miyembro ang personal na nag-donate ng mahigit $1 milyong para kay DiMambro. Noong December 16, 1995, isang lahatang pagkitil sa buhay ang napigilan, ngunit noong ika-23 ng Disyembre ay 16 na bangkay ang natagpuan sa France at pormang bituin ang pagkakaayos sa kanila. The Branch Davidians. Bago tayo magpatuloy, i-like mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Itinatag ng leader na si Victor Houteff. Ang Branch Davidians ay isang Christian sect na may literal na interpretasyon sa propesiya sa Biblia. Namalagi si Houteff at ang kanyang grupo malapit sa Waco, Texas noong 1935. Naniniwala ang Branch Davidians sa second coming ni Jesus Christ at sa araw ng paghuhukom na kung saan mapaparusahan ang masama at gagantimpalaan ang mga mabuti. Para mapaghandaan ang Judgment Day, in-isolate nila ang kanilang
kanilang sarili sa outside world. Nagtayo ng 77-acre compound na tinawag na Mount Carmel Center at nanirahan doon ng sama-sama. Dumaan pa ang grupo sa pagkakahati-hati at pagpapalit-palit ng leader hanggang sa pamahalaan ito ng charismatic Bible teacher na si David Koresh noong 1990. Si Koresh ay isang self-proclaimed prophet. Pinaniniwalaan niyang siya ang sugo ng Diyos na magpapahayag tungkol sa katapusan ng mundo. Pero di gaya ng mga nagdaang leader, pinapractice ni Koresh ang polygamy o ang pag-aasawa ng marami. Pinipili niya halos ay mga underage niyang tagasunod upang maging asawa at magluwal ng kanyang mga anak ayon umano sa kalooban ng Diyos. Nag-imbak rin ang grupo ng mga baril at bala bilang paghahanda sa paparating na apocalypse. February 28, 1993, sinalakay ng mga operatiba ng Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms ang Mount Carmel compound, dala ang search warrant at arrest warrant para kay Koresh. Dito na nagkapalitan ng putok. Pagkatapos ng 2 oras na standoff, 4 na ATF agents ang nasawi at 6 naman para sa Branch Davidians. Dahil dito ay nag-take over na ang FBI. Hindi birong pasukin ang compound dahil maraming miyembro ang nasa loob, kabilang ang mga kababaihan at mga bata. Sa loob ng ilang linggo ay ginawang lahat ng mga otoridad ang kanilang makakaya upang kumbinsihin si Koresh at mga miyembro upang sumuko na. Hanggang noong April 19, 1993, sa halos 2 buwang standoff ay pinasok nilang muli ang compound. Habang nagkakaputukan ay 3 sunog ang sumiklab sa iba't ibang parte ng compound. Nilamon nito ang pasilidad sa loob ng ilang oras at tanging 9 na Branch Davidians lang ang nakalabas. Aabot sa 80 Branch Davidian ang nasawi, kabilang si David Koresh. 25 nito ay mga bata. Karamihan ay binawian ng buhay dahil sa sunog at smoke inhalation, pero napag-alaman na may mga tama ng bala sa ulo. Senyales ng pagtapos sa sariling buhay. Ayon sa otoridad ay mga Branch Davidians ang nagpasimula ng apoy, pero hindi umano ito totoo ayon sa mga survivor. So ayun ho mga minamahal kong mga kababayan. Grabe ho ano? Dahil ho sa maling aral, dahil sa maling reliyon, maling grupo ang napapasukan ng tao, humahantong ho sa hindi maganda. Humahantong ho sa hindi maayos. Humahantong sa mga krimen. Kung hindi po ako nagkakamali, ano? Humahantong ho sa pagkikitil ng buhay. Abay, grabe. Dito naman sa bansa natin, ayoko na lang hong banggitin pa kung sino-sino yung mga yan na tawag nito, kung sino-sino yung mga yan na kumikitil tuloy ng buhay. Nawala na tuloy ako. Ayoko na lang sabihin kung sino yung mga grupo na yan, sapagkat pagka sinabi ko kasi natin na kulto yan sila, dahil nga po sila ay powerful na uri ng reliyon, pero alam na natin kung sino sila. Marami naman nakakaalam sa buong Pilipinas kung anong uri itong reliyon na to. Na, diba? Kadalasan ho ng mga reliyon na magaganda, nakikita ko kulto. Gaya nung nabasa natin, establish sila, di ba? Basta ang reliyon makikitaan, maiisyuhan na may baril, kulto ho yan. Alam niyo na po ibig sabihin ko, meron naman po kayo siguro mga TV, search niyo ho yung mga reliyon na nahulihan ng mga armas sa kapilya nila. Di ba? Kung titignan niyo ho to, ay talagang masasabi ho natin na kulto ho talaga. Hindi naman po nagdadala. Ayaw nga ni Jesus Christ yung ganun. Diba? Biro mo, pati yung batang inosente. Grabe. Mga kababayan, para ho sa akin, dapat to ingat ho tayo. Wag ho tayong basta-basta sumama kahit kanino. Pag-aralan ho nating mabuti. Dumako ho tayo sa naging usapin ho doon sa Senado. Tungkol nga ho, pinalabas ko lang ho yun para ho mapatunayan natin na napakarami ho, hindi lamang po pala dito sa bansa natin ang may mga kulto. Maging sa ibang bansa. At kinakatakutan mismo yung mga kulto na yan. Kasi mga sila, madahas. Marahas.
O, malalaman mo naman, may isang reliyon dyan. Pagka tinira mo sa programang ito, tatakutin ka. 'Di ba? O, papatayin ka daw. O, sila daw ay alagad ng Diyos, alagad daw ni Kristo. Pero iba yung kanilang tirada. Iba yung kanilang iba yung kanilang sinasabi. Oh. Katulad ng mga kulto na to na nagpapakilala na sila daw ang Kristo, sila daw ang etc. Pero makikita mo, 'di ba? Marahas. Daming nasunog, daming nagpapatiwakal, ang daming pinapatay. Gumagawa sila ng krimen. So dumako tayo sa usapin sa Senado at para mabigyan ho natin ng komento. Di po nililibing sa ilalim ng lupa ang mga cellphone ng mga dalaga at binata. By the way po, pinayagan na sila this year mag-cellphone. Nung nagkaroon ng kaso, dati po kasi pili lang ang pwede magka-cellphone. At hindi po ganito ang itsura ng aming HOA. Sabi din po ng aming nakapanayam, ang mga di sumunod daw sa rules, kinukulong sa tinatawag na foxhole, pinapadel o pinapaswimming sa tinatawag nilang Aroma Beach, na isang hinukay na area na puno ng dumi at ihi ng tao. Pangalawa, deviant practices. Ang Sitio Kapihan ay nasa loob ng Barangay Sering, na nasa loob naman ng munisipyo ng Socorro. Pero bakit tila may sarili silang gobyerno at tila kumukuha itong gobyerno ng donations mula sa ayuda ng mga tao na galing sa gobyerno at sa ating mga nagbabayad ng buwis? Ang tawag sa gobyerno nila, Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government. Pambihira, mayroon pa sila sariling Ministry of Budget and Finance. Mamaya, ilalahad din ng ating mga witness kung paano sila pilit na pinakasal sa mura nilang gulang, some as young as 12 years old, mismo ng tinatawag nilang Senyor Aguila. Pero ito pong ipapakita sa inyong family planning form ay paunang patunay. Ito ay mga miyembro ng SBSI at kita naman sa address nila na Kapihan. Mga menor de edad ito. Halimbawa, itong isang pinapakita ko, ang edad niya ay 15 years old. Based on this document, siya po ay may isa ng anak at ang civil status niya ay married. Pag chinek ang local civil registrar, wala pong record ng kasal, ng pagpapanganak, ng pagkamatay. Dahil po ang Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government ang nag-i-issue din ng birth certificate, marriage certificate, at death certificate. Nabalitaan ko din po na pwersadong pinatigil ang mga bata sa pag-aaral. At halos 30% lang ang pinayagang pumasok sa school. Sino ang mga 30% na ito? Sila ang mga nakapasok sa 4-piece program. Sayang nga naman daw ang makukuha na cash transfer dahil makakaporsyento pa ang kulto. In fairness naman sa kanila, may at least 2 lehitimong proseso ng gobyerno sila na sinasalihan. Ang pagkuha ng ayuda at ang pagboto sa local at national na eleksyon. Sayang nga naman ang command vote. Kakaiba din talaga ang karisma ni J. Renz Kilario o ang tinatawag na Senyor Aguila. Ayon sa ating mga witnesses, siya ay nagkakasal,
nagbibinyag, nagpaparusa, nagbibigay ng atas sa araw-araw. Tama naman siya sa mga media interviews. Hindi siya ang Diyos. Siya ang reincarnation ni Santo Niño. Siya ang Ginoo. Sus Ginoo. Why is this important to lay down, Mr. Chair? Because the cult is the vehicle they use to perpetrate the multiple abuses on the children of SBSI. The cult is the cover to avoid scrutiny. The cult is what they use to provide impunity to its leaders. The cult is what forces community members to look the other way even when abuse and exploitation happen right in front of their eyes. Sabi nga sa isang pelikula, if it takes a village to raise a child, it also takes a village to abuse one. Alam niyo po, ako po ay community organizer dati at suportado ko ang mga lehitimong people's organizations at ang right to organize. But when organizations are used to abuse children, when they are used to avoid the laws of the land, we need to take action. Ako po'y nagpapasalamat sa mga ahensya ng gobyerno na mabilis na nagresponde, lalo na ang DOJ, including the IACAT and the Bureau of Immigration at ang DSWD. Nagpapasalamat din ako sa Diocese of Surigao para sa kanilang panawagan para sa kaligtasan ng mga taga-Kapihan na biktima ni J. Renz at ng kanyang mga kasama. Sa mga residente ng Kapihan at miyembro ng SBSI, wala po kami balak na tanggalan kayo ng tahanan at ng komunidad. Ang gusto namin ay mapanagot ang mga may sala. At pag managot ang may sala, mapoprotektahan ang inyong mga anak. Mababalik sila sa pag-aaral at buong-buo ang inyong mga assistance mula sa gobyerno. Nagpayaman ang mga may sala habang kayo ay naghirap. Pinilit nila kayong ibenta ang inyong mga lupa at bahay at pinatira kayo sa mga barong-barong. Samantalang sila, hindi nila binenta ang kanilang mga ari-arian. Saktuhon nato ang sayo. Dili mo na mo pasagdan. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Senator Risa Ontiveros, before you proceed with your... So yun mga minamahal ko mga kababayan, yung unang yugto na ito, no? Biro mo ba naman? Akala ko si Kibuloy lang ho yung nagsasabi na ang Jerusalem nasa Davao. Abay, nasa Socorro na rin pala. Biro mo, ang ganda ng pangalan nila at tinalo pa yung kay Kibuloy. Nueva Jerusalem Esperanza Esperanza Ministry Government. Ang nakakagulat pa ho dito, mga minamahal kong mga kababayan, ano, isa sa talagang masasabi natin na nakakatakot. Bakit? Ibiro mo ba naman? Hindi sila nagpasakop sa tawag nito. Ayaw nila magpasakop sa gobyerno, kaya gumawa sila ng sarili nilang birth certificate, death certificate, marriage certificate, lahat na yata ng kit-kit. Lahat na yata ng kit-kit ginawa na nito ni Aguila. Abay. Pero sumasama sila sa eleksyon.
Sumasama sila siyempre sa election. Alam nyo na, pag election, meron namimigay ng pera dyan. Para lang maiboto sila, di ba? Oh. Kaya sinamantala naman nila. Alam nyo mga kababayan, nakakalungkot lang ho talaga isipin, ano? Na may ganito ho tayong uri ng kulto dito sa ating bansa. Abay, nakakatakot naman to. Talagang kumbaga sa natatakot ka talaga dahil hindi ka matatakot. Dun pa lang sa picture na ipinakita, makikita mo armado talaga, tinalo pa yung pormahan ng mga sundalo. Di ba? Yan ang sinasabi ko na talagang grabe. Mga minamahal kong mga kababayan, nakakatakot ho itong sitwasyon na ito. Itong pangyayaring ito sapagkat, di ba? Makikita niyo naman na lantaran. Nung umpisa ho, tinatanggi ho nito ni hanggang ngayon naman tinatanggi nila kahit may picture na, kahit may ebidensya na. At makikita mo nga doon sa papel, 15 years old, kinasal na. Di ba? Kawawa ho yung mga kabataan sapagkat kung gagawa sa totoo lang sobrang malaking pagkakamali ho ito sa ating gobyerno. Kumbaga gusto nilang ipakita na humihiwalay sila sa pamumuno ng ating gobyerno. Ayaw nila sa ating gobyerno. Tulad nga nung narinig ko, nung nabanggit natin minsan dito sa ating programa, na lahat daw mga nasa gobyerno ay hindi maliligtas. Yan po yung sabi nito ni Senior Aguila. Abay, matindi rin ang kasinungalingan nito. Abay, pumunta yung SMNI ba yun? Tuwan-tuwa siya. Salamat daw sa suporta ni Kibuloy. Hindi kaya magkasabwat tong ito. Baka mayroong mga organisasyon ng mga nagpapanggap na Kristo dito sa ating bansa. Abay, tuwan-tuwa siya nang pumunta yung grupo ni Kibuloy doon at nagpapasalamat kay Kibuloy. Salamat daw sa suporta, Kibuloy. Salamat sa suporta, sabi ni Senior Aguila. Sino pa nga ba naman ang magkakatulong-tulong at magkakaisa? Di yung parehong mga mapagpanggap. Di ba? Kung buhay lang ngayon si Ruben Ecleo, baka sumuporta din dito. Magkalapit lang to Danagat Island lang si Ecleo di ba? Alam niyo mga kababayan, hindi ho maganda yun. Yung gagawa ka ng sarili mong gobyerno. Buti nga't maagap na to. Dahil kung hindi, kawawa yung mga kabataan. Niloloko sila. Hindi pinag-aral. Wala, tatanda. Lalaki sila na Wala kasi hindi nakarehistro lahat Yung marriage nila, yung death certificate, anumang certificate na mayroon dyan. Wala, hindi naka-register. Paano pag kumuha sila ng lisensya, kumuha sila ng etc. Habang buhay lang kayo nandiyan dyan? Parang gusto kasi nilang gawing kingdom, yung Socorro na yan. Kung di ba naman may tama sa utak to, may pagka... yung kanyang patakaran din, ginaya ho niya sa dito sa Surigao sa Dinagat Island. Nung ako po'y nakapunta dyan, bawal yung inom, bawal yung sigarilyo, pero pwedeng mang-rape, pwedeng pumatay. Di ba nga, ano ba naging kaso ng leader nila? Pwedeng mag-drugs. Kalokohan talaga. Tuloy ho natin mga minamahal kong mga kababayan. Ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po ako. 15 lang? 15 years old ka, Oo Jane? po. Okay. At ikaw ba ay may asawa na?
Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung asawa 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon. Yung 19 pinaris kami ngayon. 18. So nung ipakasal kayo, 18 siya. Ngayon Oo. 19 siya. Kailan kayo ikinasal? Sino- sino Yes, Teresa? Mr. Chair. Nung kinasal siya, yung lalaki is 18. Apo. 18 ha? Ikaw? 15. Ha? 15. 15 siya noon, Mr. Please, Chair. please continue. Apo. Tapos ngayon, si Elias Jane ay 15 ka ngayon? Tama Oo. ba? So 14 ka nung ikinasal, Mm-mm. ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal, Jane? At ayun, so ikinasal ka last year at 14 years old ka noon, last year. Grabe. 14 years old. Kinasal na. Matindi to si Aguila. Child abuse yun ah. Tapos yung lalaki, 18. Eh, pasok sa child abuse to. Kung tutusin, napakarami palang makukulong dyan. Eh kung umabot pala ng mga 300 na mga lalaki dyan na isinalang nito, pinaris nito ni ni Jay Renz o ni Senyor Aguila, abi marami makukulong. Child abuse yun eh. Diba? Kahit pa ayaw ng magulang, nakasuhan yung mga lalaki na yun, pati ito si Senyor Aguila, ay pwede yung kumatawan dito. O maging ang mga senator, yung mga lalong-lalo na yung DSWD. Ay malaking kalokohan to. Nakikita ko na ho mga minamahal ko mga kababayan, malaki hong kaso ang kaharapin nito ni Senyor Aguila, kung di ba naman kasi tulonggis to. Rique, anong tawag niya sa sarili niya? Siya daw si Santo Niño. Ha? Anong tawag doon? Reincarnation, ha? Kahit anong syon yan. Kahit pa susyon yan. Ay, mali yung ginagawa niya eh. Biro mo ha? Naloko. Nitong ni Jay Renz, yung mga kababayan natin. Hindi naman pala siya pare, inamin niya, pero ba't siya nagkakasal? Eh lalong hindi naman siguro siya ang pangulo ng bansang ito para pahintulot na gumawa ng sarili nilang Ay nako. Abay dumami pa yung kanyang mga sundalo. Kung ito ay hindi naagapan, umabot pa ng mga kahit siguro mga 20 years pa. Abay magugulat na lang siguro tayo, may sariling na to, paliparan. Baka mas madami pa sa Abu Sayyaf, may lip yung mga tao nito na puro armado. Grabe. 14 years old. Tuloy natin mga minamahal kong mga kababayan. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senyor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila. Ngayon, Jane, ang sabi ni Senyor Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, wala naman daw child marriage sa kapihan. Ma'am, pwede pong i-translate sa aming... Of course, paki-translate ang tanong ko, ang pangutana ko, Attorney Ruth. Niingon ko no si Mamerto Galanida nga walay child marriage sa kapihan. Meron, Madam Chair. Mayroon. So, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na
wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga wala kuno'y seremonya, kay dili man kuno siya pare. Naa, ma'am. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. Unsa man ang seremonya gihimo? Giunsa man paghimo? Paano ginawa ang seremonya? Primero, ipatawag ang mga sekretary sa... Ipakiangat ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang sekretary, ipalista ang mga dagag ulitaw, ang mga budget 12 pataas, ang mga laki 18 pataas. Hinja, ipatawag ni jag mga budget laki dito sa kubo-kubo na among mo'y idang ko ana magpakasal. Dito ipalinya budget laki. Moingon si Senyor Aguila nga, ikaw budget, ikaw laki kamo. Moingon si Jada, pagkahuman ana, dili kay ingnon man min ilang Janet Ahok nursing nga makasa mi og mobalibad kay Ginoo nagay kuno nang ni Paris. Sinong Ahok? Ano pangalan? Janet Ahok. Ha? Janet Ahok. Janet Ahok. Merong, okay. Sige. Tapos continue. Pagkahuman sa pagkaminjo na mo paulion mi kay pahibaw among nanay among ginikanan nga naminjo nami magpakuha mig ninang og ninong pagkahuman ana magsayal mi Diya magdamig buwak magbaktas. Sandali sandali mukhang Senator Risa, hirap yung stenographer natin, hindi maka-cope up. Hinahinay lang ha, hinahinay ka lang storya, tapos attorney, please translate to Tagalog para ma-record ha? Yes, Your Honor. Sige, hinahinay lang. Sige. Okay. Please continue. Yung sinabi niya na, sabi niya na unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries, tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay 12 pataas, habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos si Senyor Aguila, ang magpares. Magpapares, sabi, ikaw, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. Matindi to si Aguila. Bawal tumanggi kasi Diyos. Grabe, malupit to. Biro mo, sabi mga kababayan, tatawagin sa isang kubo yung mga kababaihan na mga kabataan na babae, edad 12 hanggang pataas. Tatawagin din yung mga lalaki na edad 18 pataas. Para tingnan nito ni Senyor Aguila kung sino bagay. Walang pwedeng mamili kasi siya ang pipili para dun sa lalaki na bibigyan niya ng dalagingging. Abay, pag tumanggi ka, hindi daw pwede. Kasi pag tumanggi, magkakasala kasi Diyos na nga ang pumili. Matindi sira nito sa ulo. Dapat dito pukpukin ng martilyo. Tuloy ho natin mga kababayan. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ija may ipaki sa among gipares. Unja, may among permahan nga mamatuod nga yung sugot mi. Ja, istoryahan mi parties nga ana nga mo na among bana way maka hiwalay namo kanarang kamatajon. Okay. Sabi niya, after sa kasal, ipakis sila, tapos may permahan sila na dokumento. At Anong dokumento yon? So parang marriage certificate?
Basta kay gipasign mi adto kami ba na asawa. Oo, pinapasign sila yung husband at wife ng dokumento na yon. Andali. Yes, Mr. Chair. Ang pautana ko was seremonyas. Nakakita pa kasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Barong ang lalaki, ang babae, nakadamit. Tapos, may pare na siya nagkasal. Ikaw ba, gidawat nimo si Kuan nga mamahimo nung bana? Ikaw ba na, ginadawat ba nimo si Jane na mamahimong asawa? Something like that. Paghuman, giyon saan na paghihimo sa kasal ba? Seremonyas. Kung ma-recall mo, giyon saan nga seremonyas. How did he do that? Giunsa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo? Kanang moingon si Zang nga ikaw baji, ikaw laki ka muna. Paghuman anak kay paghuman sa at among inog among ginikanan nga minjo na mi magkuan mig ninang ug ninong ni among hawitan anak nga buwak. Ja picturean mi. Okay. So after the pairing, sinabi ni J-Renz na ikaw babae, ikaw lalaki, kayo na. So pupunta sila sa parents nila at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at Hinang. yun na. Pagkahuman anag minjo ni Ja, pagkaugma ipatawag mi kay Yun pala, Honorable Chair. Prenuptial yun. Prenuptial Yung sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa seremonya. And then, pagkahuman sa among kasal, kailangan magdog mi ana pauli. Sunod, pagkaugma ipatawag tanan ijang giminjo, diyan na himuon nga counseling nga moingon sila nga kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorize na nimong kwaon kay minjo naman mo. so after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni J-Renz na pwede authorized ka ng kunin or rape yung yung wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw di mi makuha nganlan mi ka-Dios. Kailangan daw makuha sila in 3 days, otherwise they will be called na nag-adyos. Grabe. Yung patakaran niya, ayon nga sa napakinggan natin, mga minamahal ko mga kababayan, ewan ko, parang ko dito sa na to, di ako makapagsalita. Yung babae, pagkatapos na pilitin ipakasal sa isang lalaki, isasama nung lalaki itong ating dalagingging na napipilitan lang para makipag-sex. Kinabukasan, babalik sila para sa counseling. Ano naman uring counseling to? Ano kaya sasabihin nito? Tapos narinig natin, nung bumalik daw sila, sinabihan sila na pwede nang kunin yung mga pinakasalan ninyong mga babae. Sa madaling salita, pwede nyo nang kunin yung mga pwede nyo nang kunin yung mga pinakasal kong babae sa inyo. Pwede nyo nang ripen. Grabe. Grabe ka, Judas. Hindi ako hindi ako makapaniwala na may ganito pala dito sa ating bansa. Grabe. Di ko alam kung anong gagawin ko kung halimbawa anak ko, pamangkin ko, pinsan ko yung ginawa ng ganito. Baka anong magawa ko dito sa na to? Tuloy ho tayo mga minamahal kong mga kababayan. Ano yung, sige mamaya gusto kong itanong Mr. Chair, ano ba yung adyos na yan? Pero ituloy mo muna Jane, ano yung susunod na pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa i-rape.
Opo. Kayo. Senator Risa, sandali lang Yes, ha. Mr. Chair. Andito ba parents mo? Nasaan ang parents mo ngayon? Hanggang nanay, tas Ha? Your Honor, she is under an alias name, Your Honor. Ha? Your Honor, she's under an alias, so she cannot. Okay, okay. Pero andito yung mother, father niya? Wala, wala. Yung nanay mo, nandun pa sa kapihan. Yes, Your Honor. Klaruin ko lang kasi gusto ko rin kausapin yung parents kung andito. We cannot divulge the name of the parents, Your Honor. Kaya nga, sige lang, huwag lang i-divulge. Basta ako, gusto ko lang either executive session or gusto ko makausap. So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka. okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senior Aguila kaya makasakami sa langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Grabe. Para lang para lang magoyo, para lang magawa ni Aguila yung gusto niya. Kailangan daw yun ang paraan para mapunta sila sa langit. Talaga naman. Grabe. Walang magawa yung magulang kasi yun yung kanilang doktrina. Mismo yung magulang nagsasabi, gawin mo yan. Kasi yan lang ang paraan para mapunta ka sa langit o tayo sa langit. Mga kababayan, ano kayang gagawin nyo kung ganito klase yung yung nagpapanggap na Kristo, nagpapanggap na Santo Niño? Dapat dito, pinipit-pit yung nito, betlog nito. Grabe. Kung titignan mo, kala mo, inosente, hindi makapasag pinggan. Grabe. Tuloy ho natin, mga minamahal ko mga kababayan, medyo naha-high blood daw ako. Parents mo, pumayag, ikasal ka, 14 years old. Pumayag siya. 14 years old ka, nung kinasal ka, di ba? Anong klaseng parents yun? Bahagi po yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, ano yung sumunod na nangyari, Jane? Pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong i-rape ng mga asawa nyo? Unsay nahitabo pagkahuman giingon ni Senyor Aguila nga authorized na ang inyong mga bana nga i-rape mo. Unsay nahitabo human? Gipaulit naman may adto pagkahuman nila counseling. Pinauwi sila after the counseling, Your Honor. Tapos ganun yung laman ng counseling, yung ganung klaseng authorization. Grabe. Yung counseling nila, ganun. Ito lang yung counseling na nagtuturo na i-rape yung kanilang mga asawa. Samantalang sa batas natin, kahit pa asawa mo, hindi mo pwedeng pilitin yan. Hindi mo pwedeng pwersahin yan. May kaso ka. Kaya siguro marami ang sumali doon ng mga kalalakihan. Siyempre, sino ba na? Lalo na kung manyakis yung lalaki, libre ba naman rape? Diba? Lalo na yung mga lalaki na, siguro yung mga sip-sip dito kay Aguila, nakapag-asawa ng maganda. Nakapag-asawa ng bata-bata, tsaka kahit pangit siguro yung itsura, kahit mga mukhang bakulaw. Dahil sip-sip dito kay Aguila, malamang binig yung mga parang mga sundalo-sundalo niya, nabigyan niya ng magagandang babae ito. Malamang ganun.
para lang maging diehard sa kanya, no? Yung mga lalaking ito na ginawa niyang mga sundalo. Matindi to. Kumukubli siya sa kanyang pagiging inosente sa pagmumuka. Oh, mukhang figurine. Tuloy ho natin mga minamahal ko mga alam ko kayo galit na rin kayo. Alam ko nagigigil kayo sa galit dito kay Senyor Aguila. Ha? Eh ako nga eh. Sabi ko wag lang ano ng pagkakataon magkaharap kami nito sa totoo lang magiging tikling na lang to. Tuloy ho natin. Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo? Oo. Sino yung taong yun? Senior Aguila. Tapos, yes, Mr. Chair. nakapagtalik kayo? Ha? Iyak ko yung sugod. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kog ingon-ingon na dyan nga. Sige, Ha? sugot na diha kay biskay ingon na nang kuan kay Ginoo na nang ingon nimo jadi paghapon ka pero di man gajud ko. Palagi siyang kinukulit, Your Honor, na mag-consent na pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung ano sa'yo, nag-ask ba? Oh. Sige. Grabe. Ito lang yung Panginoon na tinira na ng iba, titirahin pa. Loko-loko talaga. Punong-puno ng kababuyan, kagaguhan, kademonyuhan. Punong-puno ng panloloko. Nandito na sa reliyon na to. Biro mo ha. Pagkatapos niyang ikasal, pinagalaw doon sa lalaki, yung asawa ng lalaki na kinasal niya na, gusto niya, galawin din niya. Eh, malupit pa to. Mga kababae, nako. Ay, naku, na-high blood ako habang tinatapik ko to ngayon dito. Tuloy ho natin. Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos. No? Ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga ipinakakasal? Kabali ingon na ni Senior Aguila nga makasa mi ing ana na dili mi magpahilabot sa among bana nga authorized na among tanak kay minjo na mi. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Oo. Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Unsay may tabo ko, ingnon mo nga, nag-adjust ka. Karang matawag og adjust nang maglikay-likay kay imong bana, di ka magpahilabot. Munay adjust sa amo. Kung giingnan ka nga, nag-adjust ka, unsa may tabuan na nimo. Kanang istoryahon mi, ingnon mi nga ipasabot mi na ngaman kuno di kuno mi magpahilabot. Ng ana na impierno lay kuno mi ng ana mi. Kakausapin sila, Your Honor. Sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. Matindi to. Pag hindi nakipag-sex, maiimpyerno. Tumatas na dugo ko. Yan yung aral nito ni Aguila. Ito yung tinuturo niya. Ay, anak na. Parang gusto kong lalabas na yata lahat ng mga putok at tsinta ko ngayon. Hinayupag na to. Ay, nako. Nakakagigil tong mapagpanggap na to. Grabe. Tuloy ho natin. So, kapag hindi nakipagtalik ay pupunta sa impyerno. Jane, sino ba si J. Renz Kilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya?
Nagpaila siya ang Ginoo na mo mangluluwas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Matindi naman pala kasi pagpapakilala nito ni Aguila. Diyos na tagapagligtas pa. Jesus Christ nga yung dating, wala itong pinagkaiba kay Kibuloy. Ha? Siya daw ang tunay na anak ng Diyos, nag-iisang anak ng Diyos, ang hindi dadaan sa kanya, hindi maliligtas. Sabi, walang pinagkaiba ito. Siguro magkagrupo to. Walang niya. Sa dami ng mga mapagpanggap na Kristo, abay pwede na magtayo ng international na organization. Samahan ng mga nagpapanggap na Kristo. Samahan ng mga manloloko, sinungaling, mga rapist. Ganun. Kaya pala, mo, tuwan-tuwa siya kay Kibuloy. Salamat daw kay Kibuloy. Pareho pala silang rapist. Tuloy ho natin. Lumalabas na kapag may rules, yung Panginoon, yung Savior, si Senyor Aguila na nilabag, may parusa. Isa na itong sinabi mong adyos. Meron pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adyos? Ug dili mi mosunod sa iyang voluntaryo, mga paksol, i-restricted mis paksol, irulita, ug kanang padulan. Kung hindi sila susunod, mayroon silang paddle, may ruleta, at restricted, Your Honor. Paddle? Parang paddle ng mga frat, ganon? Sa lubot ka ng kahoy nga, kanang rajag pusil gani nga taas. Rifle. Parang rifle na kahoy, Your Honor, i-hit sa butt ng Nakatikim ka ng paddle? Oo. Ilang beses? Kas akatong time nga, hinguli ko sa bike, kay gigutom ko. Diya pag adto na mas barracks, late na day ko. Sa permission, gipadulan kong Sergio Cobillan. So may Sino nagpaddle? Sergio Cobillan. Ha? Sergio Cobillan. Sergio Cobillan. Klaro yung mga, ato na, ang pangalan? Sergio Cobillan daw, Your Honor. Sergio? Sergio Cabillan. Cobillan. Cobillan. Oo. Kumsek, paki-check kung andito ngayon, nandito siya, kung Cobillan na yan. Invited, andito ba? Hanapin niyo, paupuin niyo dyan, yung Cobillan. Continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Biro mo. Umuwi sa bahay dahil nagugutom. Pagbalik dahil na late. Abay, mas malupit yung pamalo. Hindi yung paddle na katulad nung sa Acro, yung sa Taugama. Ang ginagamit, yung mismong katawan mismo nung rifle. Matindi kahayupan nito. Kawalang yaan talaga. Di ko lubos maisip na kaya nilang ganunin yung babae. Papaluin ng rifle. Matindi to. Ilang beses ka pinadal? Isang beses, Your Honor. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na roleta? Kanang mutalijok sa daog asa nimo mutugdang ang imong makuan na mga masimasi, jogging, restricted sa paksol. Parang Asa mo to nung mo to imong buhaton. Parang will, Your Honor, na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta, yun yung gagawin mo. So sa halip na roleta na meron kang maipapanalo, roleta na yung parusa na gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction at ano yung binabanggit mong foxholes? Kanang nastungas lasang among bantayan. Kaya may makasod laing. So yung foxhole ay yung isang Bahay siya nga gamay. maliit na bahay sa in the middle of the forest, Your Honor, na kailangan nilang bantayan. Yun yung foxhole. At ano yung restriction na isa pang parusa? Ano sa man- Kas paksol gani nga
pila ka semana unja dili ka pwede duolon. Dito ra ka ja web trapal, magdujan ra ka. So, yung restricted, Your Honor, ay ilalagay sila doon sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit sa kanila. So, sa kabila ng lahat ng itong mga pag-uutos, pagpipilit, pagpaparusa, Jane, nung nasa kapihan ka, nakapag-aral ka ba? Dili pwede na mo eskwela kay gibawal ni Senior Aguila kay makasa ekonomi kay si gani kuno nga Ginoo wa magay kuno yung eskwela kami na bahinoong sumusunod niya. So, bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senior Aguila, siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral eh. Sila pa kaya? Oh. May tama talaga sa ulo tong Aguila na to. Baliw tong hayop na to. Dapat talaga dito ibitay na to. Di ko grabe. Pero pag tinignan mo, inosenteng inosente. Hindi makabasag pinggan yung pagmumukha. Nagtatago sa kanyang anyo yung kanyang tunay na pagkatao, kanyang tunay na pagkademonyo. Biro mo, pagka nagkasala, dadalhin doon sa isang lugar. Hindi duyan lang, walang trapal. Yun lang yung pwede niyang magamit, yung duyan. Paano pag may araw? Hindi rin siya pwedeng lapitan para bigyan ng tubig, para bigyan ng pagkain. Matindi pagpapahirap nito ni Aguila. Dapat to ikulong kasama talaga ng mga baboy. Titignan mo yung mukha, mukhang kakatayin na eh. Mas mataba pa doon sa totoong baboy. Ang siksik, hindi kaya producer pinsang kinakain ito. So, kung kailangan ko pang itanong, Jane, so bakit mo naisipan na tumakas? Tungod kay sa katong giminjo ko, nagipugos ra ko, ug dili pwede pa eskwelahon, ug kinakapuyan tungod kay na mga masimasi hakot og buhangin, graba, ug mga kahoy, ug dili pwede ka pagawason nila, ug kanang dagag ulitaw pa ka, ug pera namo nga mga dagko na mga adult, dili pwede sila mo gawas og dili check attendance sila sa voluntaryo. So, lumabas siya dahil pinakasal siya, Your Honor. At saka pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa. At hindi sila allowed na mag-eskwela, Your Honor. Talagang kahit sino naman, talagang lalayas eh. Diba? Alam niyo mga kababayan, ito po ay aral ho doon sa mga, o sana magsilbing aral ho sa ating mga kababayan na wag ho sanang maniwala basta-basta at sumama kung kani-kanino man, lalong-lalo na sa mga kulto na katulad nito. Talagang nakakatakot ho mga minamahal kong mga kababayan. Ako, hindi ako masyadong dahil hindi ako lubos na makapaniwala na ganito kahayop tong walang yung Aguila na to. Tapos meron pang lumabas doon na video, yung tao niya, sarap sapakin yung muka. Paano na daw sila? Paano na yung mga manyakis dyan? Anong klaseng paano na? Pag nawala si Aguila dyan, wala nang rape na mangyayari. Wala nang siguro yung lalaki na yun, hindi pa nakakapili ng sabi niya, anak ng teteng, makukulong na yung bossing namin. Hindi pa ako nabigyan ng babaeng ray-ripin ko. Siguro yung mga nag-aalmahan doon, yun yung mga lalaki na hindi pa nabigyan. Isip-isip nila, ba't lugi kami. Yung iba nabigyan na, nagkaanak na lahat-lahat, pero kami, eto, wala pa rin. Malaki galit dito sa gobyerno, naniniwala ho ako. Yung iba, nakapag,
Nagkaroon na ng maraming anak na siniguro nila makakarami sila. Para nga naman yung mga batang babaeng ito, hindi na makuhang lumayas dahil iisipin nila yung anak na nila. Ha? Ay, biro mo ba naman? Paano na da? Bakit? Pulpul ba kayo? Hindi ba kayo pwedeng magtrabaho? Hindi ba kayo pwedeng makakita ng marangal na trabaho? Hindi ba kayo pwedeng... Ay nako, ano bang kapangyarihan? Kung totoo nyo, wala naman binibigay yan si Senyor Aguila. Sa inyo pa nga kumukuha ng kada buwan eh. Yung purpose ninyo, siyang kumukuha. Pinapakinabangan kayo pagdating ng eleksyon. Ibalita ko, tuwing eleksyon, ito rin na nagtuturo. Isa lang itong buboto natin. Ito. So siya ang kausap. Dahil tradisyon din nila na kung ano sinasabi ng leader, yun ang matutupad. Para may kapareho yun. Yung isa lang yung magtuturo kung sinong iboboto. Parang, sino ba yung reliyon na yun? Anong reliyon yun, mga kababayan? Pareho dito kay kay Aguila, isa lang yung magtuturo kung sinong tas yung mga pa nila, napipili nilang mga politiko na manunungkulan sa ating bansa, puro mga magnanakaw. Mandarambong, manloloko, walang niya, traidor sa ating bansa. Ay nako, iisa talaga dugo ng mga ito. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, at least natuldokan na ho itong kahayupan, katarantaduhan, kademonyohan nitong ni Senyor Aguila na mapagpanggap na Kristo at tagapagligtas, tagapagpahamak pala. Siguro ang magkakagusto lang sa doktrina nito, sa ginagawa nito ni Aguila, yung mga lalaking walang nagkakagusto sa kanila. Yung mga lalaki na tamad at saka kaya ginawa, naging sundalo na lang nito ni Aguila para kahit papaano wala silang trabaho, meron naman sila magagandang checks. Magaganda ho mga probinsyana. Simple lang ho, mahinhin, 'di ba? Ibang-iba ho sa mga babae sa syudad. Di ko naman sinasabing mga pakawala yung babae sa syudad. Ha? Pero makikita nyo sa mga sanay ho pumunta na probinsya, masasabi nyo ho talaga mas maganda ho ang mga babae sa probinsya. Yan po ang katotohanan. Muli po, sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan at sana ho bagong lahat, huwag nyo po sanang i-skip ang ating ads nang sa gayon kayo po ay makatulong at muli sana ho ay makakasama ho namin kayo sa isang channel natin doon sa Pipanyo Labrador, The Extreme Commentator. At tayo po ay may pinapalabas din doon ng mga video na kung saan tinatalakay po natin ang mga mahalagang mga bagay, mga usapin sa loob at labas ng ating bansa na kung saan kinakailangan ho na malaman ng ating mga kababayan. Muli po, sinasabi ng lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.